Pamagat, ang huling gantiing mangkukulam. Sa isang liblib na baryo sa gilid ng bundok, Arayat, may isang matandang babae na kinatatakutan ng lahat, si Aling Orencia. Mula sa pagkarinig pa lang ng kanyang pangalan, napapatigil na ang mga usapan at nagdadasal ang mga matatanda ng orasyon sa ilalim ng kanilang hininga. Kilala siya bilang mangkukulam, isang tagapagiganti, tagapahirap, at tagapagatol sa mga makasalanan. Matagal na siyang naninirahan sa lumang bahay sa dulo ng kakahuyan. Sabi ng mga matatanda, noong panahon ng mga Kastila pa raw, ay buhay na si Aling Orencia at hindi siya tumatanda. Walang sinuman ang nakalalapit sa kanyang bakuran, sapagkat ang mga sumusubok ay nagkakasakit, nawawala o kaya na may nasisiraan ng bait. Simula ng kasamaan, isang araw, dumating sa baryo ang isang pamilya galing Maynila, sina Mang Efren, Aling Tess, at ang kanilang anak na si Lian. Pagod sa buhay lungsod, nagpasya silang manirahan sa baryo, kung saan naman ni Mang Efren ang lupa ng kanyang lolo. Hindi sila naniniwala sa mga kwento. Pawangkat ang isip lamang daw ng mga matatanda, sabi ni Aling Tess. Kung totoo siyang mangkukulam, matagal na siyang nasunog sa impyerno, anya. Habang nakatingin sa bahay ni Aling Orencia, napangiti ang matanda mula sa bintana ng kanyang bahay. Kinagabihan, nagsimulang managinip si Lian ang kakaiba. Isang babaeng sunog ang balat, may mahabang kuko, at duguang mata ang tumatawag sa kanya mula sa kakahuyan. Halika, iha, may dapat kang makita. Nagising si Lian na pawis at umiiyak. Ngunit pagmulat niya, may marka na ng kamay na itim sa kanyang tiyan. Pagbabalik ng sumpa, mabilis na kumalat sa baryo ang sismis. May gumising daw muli sa galit ni Aling Orencia. Isang matandang albularyo ang naglakad mula sa kabilang baryo upang kausapin ang pamilya. Hindi nyo dapat siya ginising. Ang kulang, hindi basta sakit. Hindi lang katawan ang kinukuha niyan, pati kaluluwa. Ngunit huli na, kinabukasan, nawalan ng boses si Aling Tess. Hindi siya makapagsalita, hindi makasulat, at tila laging may nakatingin sa kanya. Nang ipatingin siya sa ospital sa bayan, walang makitang abnormal. Normal ang lahat. Pagbalik nila, sunog na ang kanilang bahay. At sa gitna ng abo, may nakaukit na mga simbolong hindi maintindihan. Tila sinaunang sulat. Ngunit naglalaman ng isang mensahe. Ang ganti ay nasa dugo. Ang lihim ng lahi. Dito nagsimunang magsaliksik si Mang Efren. Napag-alaman niyang ang kanyang lolo ay isa